So, quasi-offenses. So, itong mga quasi-offenses na to, quasi-offenses, criminal acts. Criminal acts without malice, but due to imprudence and negligence. So, kung narinig nyo yung reckless imprudence due to homicide, yung halimbawa nagda-drive, then nabangga, or nawala ng preno, or nahulog, or may na-injured, o may namatay, reckless imprudence yan. Ang penalty niyan is prison correctional, at ang pinaka minimum penalty niyan is arresto mayor, which is 1 to 30 days na imprisonment, or pag prison correctional is 6 months to 1 day to 2 years or 4 years na-upgrade na pala under RA 109 basta kung nalimutan ko, basta na-amend na yon. So ini-emphasize ko rito yung quasi-offenses kasi sa driving, di ba, sa nagda-drive kayo, then overspeeding kayo, then may na-hit kayong pedestrian, namatay, na kahit dinala nyo sa ospital, minsan hit and run, or nabangga, nawala ng preno yung sasakyan nyo, ganun. Pero yung quasi-offenses na rin yun, although walang imprisonment yun, technically, liable kayo. Pwede kayong habulin sa amin sa PWD, no? Pwede kaming habulin ng pamilya o kamag-anak ng mga tinutulungan namin nung pag may nangyari. So, kasi hindi kayo pwedeng yung nakamonitor lang kayo parate. Although sige, kung kaya nila, pero nakamonitor kayo. Pero kung malapit naman, ba't hindi nyo samahan? At kung pwede nyo namang samahan, samahan nyo. Di ba? Kasi para hindi kayo kasi that alone, yung pa lang, parang na yun negligence na yun. Wala kayong intensyon, gusto nyo tulungan, pero negligence yun pag pinababayaan nyo. Imprudence is yung hindi pag-iingat. Kasi kung kayo nga ang magiging daan para hindi sila magkamali. Ayan. Yan po ang lagi sinasabi ng aming PWD advocate na si Rogelio Masmela Jr. Kung itatranslate sa law, kasi nakalagay lang doon driving, reckless imprudence. Pero pwede ring reckless imprudence due to physical injuries. Yan. Pwede kayo nagbiyahe, then nagkaroon ng aksidente, nagkaroon ng minor bruise or anything. Ayan. Pwede kung gugustuhin nila. Kaya dapat yung mga PWD officer at PWD advocate, kung pwedeng samahan. No. Tsaka na natin yung iba pa, but definitely ito, quasi-offenses. Quasi ibig sabihin parang hindi masyado. Pero it is considered criminal acts, whether intentional or unintentional. Yeah? Yung nagda-drive ka, may nabangga ka dahil lasing ka or nawala ng preno yung sasakyan, unintentional. Pero pag sinadya mo, may ganun din yun. Diba? Inaano ko lang sa inyo kung bakit kailangan samahan nyo kasi yung mga PW at i-ensure nyo yung kanilang safety. Diba? Kasi hindi safety yun, hindi kasama sa safety yun kapag mali yung nadalang dokumento. Mali yung napuntahan dahil mag-isa lang, walang kasama. Kahit sabi mong physically naglalakad siya, kaya niyang maglakad, kaya niyang mag-commute, okay, fine. Pero kasi nakakakita naman siya, pero ang problema doon kapag may problema sa pandinig, nakikita niya pero hindi siya makaintindi, ayan na yan. Kaya kailangan samahan, kasi ang sasamahan mo lang, bulag kasi hindi makakita. Nakakalakad naman, nakakakita naman,
importante doon, nakakakita, nakakalakad, at nakakarinig kasi nakakaintindi. At kung hindi niyo maintindihan, katulad doon sa ospital kahapon no, sa Las Piñas District, no? Tama ba naman na ang kausap nung nurse sa triage no, sa Las Piñas District ay yung matanda. Dapat yung matanda na lang ang kasama nung naka-wheelchair at yung mas bata ang kausap nung nasa triage, yung nasa outpatient triage. So yun. Sa aming mga PW yan, lesson sa akin yan kasi pwede kaming habulin dyan. So, yun lang po.